Hello, hello! Ayun, natagalan ulit ako sa pag-upload. By the way, I'm very sorry. Nasagot ko naman yung mga emails and messages nyo. Natagalan lang sa pag-upload ng new tutorial. Actually, requestan ng isa sa mga viewers natin. So, hello. Sorry kung ngayon lang. In this tutorial, magdi-display tayo ng multiple tables sa isang crystal report. Huwag na nating patagalin. Start na tayo. So, here's my Visual Studio. Create muna tayo ng Windows Form application. Create a new project. Then, select nyo lang tong Windows Forms app. Itong .NET Framework. Next, project name. It's up to you. Sa akin, multiple tables na lang. Click Create. Okay. Ito na yung ating Windows form. Para hindi tayo magka-error sooner or later, may ilan lang tayong kailangang baguhin or iset. Right-click nyo lang dito sa Projects, then click Properties. Dito sa Target Framework dropdown, make sure na hindi naka-client profile version yung .NET Framework nyo. Itong sa akin ay naka.NET Framework 4.7.2. Okay na yan. Next is, we need to check our app.config file. Dito sa app.config file, kailangan nating iset tong startup ng use legacy version 2 runtime activation policy to true. It just simply means na gagamit tayo ng legacy version 2 activation policy para ma-maintain yung compatibility nitong app with the older applications or libraries na nakarely sa previous activation policy. That's it. Save nyo lang. Before adding any crystal report or dataset, add muna tayo ng folder for this para organize. Right-click lang dito sa project, tapos add new folder, papangalanan ko na lang siyang crystal report. Add pa tayo ng another one para sa dataset. Dataset na lang yung name. Ito yung database ko. Gumamit ako ng SQL Server Management Studio. I have a database named DBPOS or DBPOS. Under nyan, meron tayong table. Items table and ito yung mga columns. We have here the item ID, item name, item code, amount, and stocks. Meron din tayong sample rows dito. Ayan. Ballpen, notebook, marker, crayons, pencil, and math notebook. Ngayon naman, we need to add a new stored procedure. Ano ba yung stored procedure? To make it simple, collection siya ng one or more SQL statements na nakastore sa database and pwede nyo siyang i-execute or i-call tuwing kailangan nyo. Yan yung gagawin natin para makapag-generate ng report. Click nyo lang tong new query. Then, add this query. Create proc or procedure. Tapos, yung gusto nyong name ng procedure. Sa akin, items report na lang. Then, ask keyword. Sa next query naman, kung ano yung gusto nyong i-execute or i-display dun sa report nyo. For example, gusto nyong i-display lahat ng laman ng items table. Select all nyo lang. Sa akin, ang gusto kong i-display sa first table ng report ay yung top sellers. Kukunin ko yung top 3 na may pinaka-counting stocks. It means, mabilis siyang maubos. Select top 3 asterisk or all from items table, order by stocks, ASC or ascending.
And sa susunod naman ay ang gusto kong i-display sa second table. So sa second table ng report, gusto kong i-display lahat ng items pero yung arrangement is mula sa may pinakamaraming stocks. Select all lang ulit. Select all from items, order by, stocks again, descending. Descending naman. Execute. Para ma-create nyo yung stored procedure, kailangan nyo siyang i-execute. Okay? Under ng programmability folder, nandito yung stored procedure folder. O, refresh nyo lang. So, ito na yung ginawa nating stored procedure. dbo.items.report. Yan yung gagamitin natin para makapag-generate ng report. Balik tayo sa Visual Studio. Dito sa loob ng dataset folder, add lang tayo ng new dataset para sa items table. Right-click nyo lang sa folder, add the new item, select data, dataset. Pangalanan nyo lang, DS items. Click add. Okay. Kailangan naman natin ngayong mag-add ng 2 tables. Isa para sa top sellers items and isa para sa stocks list. Right-click nyo lang dito, add data table. Palitan nyo yung name. Click nyo lang yung name. Top sellers items. Next is, i-add naman natin yung columns. Right-click lang ulit, add, then column. Tapos, add nyo lang dyan yung mga columns na meron kayo sa stored procedure. Balik tayo sa SQL Server. A-add natin tong mga to. Item ID, item name, item code, amount, and stocks. So, add lang ng add ng column. Ayan. Once na natapos kayo, add pa tayo ng isa para naman sa stocks list. Pero this time, copy na lang natin tong table na to para hindi na tayo mahirapan. Right-click nyo lang sa table, tapos copy and paste. Papalitan nyo lang siya ng name. Stocks list. After that, save nyo lang siya. Next, gagawa na tayo ng Crystal Report. For that, right-click nyo lang dito sa Crystal Report folder, tapos add new item. Reporting. Tapos, select nyo lang tong Crystal Reports. Pangalanan nyo lang. Sa akin ay CRPT or Crystal Report Items Report. Click Add. Okay na lang. So, dito, keep nyo lang yung options dyan. Click OK. Dito naman, expand nyo lang tong project data folder. Expand ulit itong ado.net datasets. Sa loob niyan, makikita nyo dyan yung tables na ginawa natin kanina. Select nyo lang, then click this arrow. Click Finish. So, ito na yung ating Crystal Report. Alisin nyo lang yung mga hindi nyo kailangan dyan. Like this print date and whatsoever. If ever na di nyo gagamitin, alisin nyo lang. So, ito yung dataset. Add muna tayo ng report header. Expand this. Right-click. Insert text object. Lagay nyo lang dyan yung title ng report nyo. Sa akin ay Items Report. Right-click again. Format object. So, dyan nyo siya pwedeng ayusan. Like, add some borders, change yung font,
Explore nyo lang yan. Palitan ko yung sa akin ng Armata. Yung style, gawin nating bold. So, lakihan ko ng konti. Okay na yan. Expand nyo lang. So, in order to add multiple tables here, sa isang crystal report or sa single crystal report, gagamit tayo ng sub-report. Dito sa section 3, right-click nyo lang, insert sub-report. Place nyo lang dyan. Magkakaroon tayo ng dialog box dito. Pangalanan nyo lang yung sub-report nyo. Sa akin ay Top Sellers Items. Click Report Wizard. Add nyo lang tong Top Sellers Items table. Click Finish, then OK. Add tayo ng another section para sa isa pa nating table. Ito. Insert section below. Ayan, Details B. Same process lang. Right-click, Insert, Sub-report. Pangalanan nyo lang ulit. This time, Stocks List naman yung ipapangalan ko. Click Report Wizard ulit. Ang i-add ko naman ay itong Stocks List table. Click Finish. Okay. Automatic na may border siya. Kung ayaw nyo, pwede nyo naman siyang i-format. Right-click nyo lang sa mismong table, then Format Object. Same lang din siya sa title. Ganun lang din siya ayusan. Nandyan yung border, font, etc. So, explore nyo lang siya, guys. Palitan ko ulit yung font ng sakin. Armata. Okay na. So, let's design this sub-report. Unahin ko tong top sellers items. So, double-click nyo lang siya, guys. Ayan. Nandito na tayo sa top sellers items report. Remove the default fields na hindi naman gagamitin. Dito sa details, i-add lang natin yung mga fields na gusto nating i-display. Dito sa database fields, andyan yung top sellers items table. And sa loob niyan, nandyan yung mga columns na meron tayo. Ang gusto ko lang i-display ay itong item name, item code, and amount. So, drag and drop lang dito sa loob ng details. Automatic din naman na maa-add yung header. Usad ko rito sa gitna. After that, isa-select ko tong header. Aayusan ka lang siya. Right-click, Format Multiple Objects. Yung font, gagawin ko lang ulit Armata. Style, bold, size, 10. Okay. Same sa details. Right-click, Format Multiple Objects. Armata. Yung style is regular lang since hindi naman siya header. Okay. Usad ka lang para maayos. I will add some details na rin sa header. Top selling kasi talaga yan eh. Panindigan na natin. Top sellers items instead of top selling. Sorry akin. Kapag okay na, save nyo lang, Ctrl S. Next, balik tayo sa main report. Dito naman tayo sa stocks list table. Same process lang din. Double click. Remove the default fields na hindi naman gagamitin. Sa detail section, add lang yung mga fields na gusto nating i-display. Sa database fields, makikita nyo naman dyan yung stocks list table. Expand nyo lang ulit, nandyan yung mga columns na meron tayo. Drag and drop lang ulit dito sa loob ng details yung mga columns na gusto nyong i-display. Fast forward ko na siya since same process lang din naman siya dun sa top sellers items. So dyan, change lang din ng font, ng style, tapos add ng box and lines. Headers, dami naman. Header,
After that, save. So, okay na. Naayos na natin yung sub-reports. Balik ulit tayo sa main report. Check naman natin ngayon kung paano natin siya i-display sa Crystal Report Viewer. Dito tayo sa Form 1. Add tayo ng Crystal Report Viewer. Under ng reporting, nandyan yung Crystal Report Viewer. O, drag and drop nyo lang. Go to Properties. Pangalanan natin siyang CRV Viewer. Remove ko lang to since di naman siya kailangan. Dito sa Tool Panel View, set it to None. Ang gagawin natin is, i-display natin tong laman ng Crystal Report dito sa Crystal Report Viewer. Double-click this form, mareredirect tayo sa Code View. Magka-create tayo ng SQL connection. Let's import the namespace first. Import muna natin yung namespace. Sorry guys, medyo sinisipon. Using system.data.sql client para magamit natin yung classes and libraries ni SQL. Then, create tayo ng connection. SQL connection, SQLcon is equal to new SQL connection, open and close parenthesis. Sa loob niyan, i-add nyo yung connection string. Paano siya kukunin? Or saan siya kinukuha? So, ganito. By the way guys, kung wala pa pala kayong SQL Server Management Studio, nandito rin sa playlist ng C# tutorials kung paano siya i-install. Check nyo lang doon. So, paano nga ulit kukunin yung connection string? Dito sa Tools, click Connect to Database. Change the data source to Microsoft SQL Server. Add a dot on the server name para lumabas yung mga database na meron tayo sa SSMS or SQL Server Management Studio. Ayan. O, nag-enable na siya. Click nyo lang. Makikita nyo na dyan yung database na meron kayo sa loob ng SSMS. Yung sa akin ay dbpos. Then, click Advanced. Ito yung connection string. Copy nyo lang. Click OK, then Cancel. Balik tayo sa Code View. Paste nyo lang dyan sa loob. At sign, double quotes, tapos paste. Yan. Next, let's open the connection. sqlcon.open. After that, create tayo ng SQL adapter. SQL data adapter, SQLDA na lang yung name, is equal to new SQL data adapter. Sa loob ng open and close parenthesis, we need to pass the stored procedure. Ito siya sa SSMS. Items report. Call nyo lang. Then yung second parameter is yung name ng connection. SQLcon. Okay. The next is command type. We're going to set the command type of the select command to stored procedure. Kasi yung SQL command na i-execute natin is a stored procedure. Okay? SQLDA, yung name nung SQL adapter natin. Dot select command. Dot command type is equal to command type dot stored procedure. Next, create tayo ng new instance of dataset to store the result set na na-retrieve natin from the stored procedure. System.data.dataset, DS items na lang, is equal to new system.data.dataset. Next, execute and fill the dataset with the result set. SQLDA.fill
fill, tapos call niya lang yung dataset or si DS items. Tapos, close the SQL connection. sqlcon.close. Okay. Ngayon ay ipapass na natin tong data sa ating Crystal report. Matatapos na. Create tayo ng object or instance ng Crystal report named CRPT items report. Ito yan. Yung Crystal report file natin dyan. Pangalanan na lang nating CRPT items. Yan. crystalreport.crpt items report. Then yung name, CRPT items, is equal to new crystalreport.crpt items report. Open and close parenthesis. Semicolon. Next, we're going to set the data source for the top sellers items table in the Crystal report to the first table or index 0 of the dataset. crpt items.database.tables. Call nyo lang si top sellers items dot set data source, tapos call nyo si DS items dot tables, then index 0 semicolon. Yan. Kinol lang natin tong DS items from here. Next is yung stocks list naman. Same lang din ito. Copy paste na lang. Tapos, palitan ng details. So, from top sellers items, palitan natin siya ng stocks list. And isaset natin yung data source niya sa second table or index 1 of the dataset. Yan. Tapos, set niyo yung report source property ng Crystal Report Viewer to null. Call natin siya CRV Viewer dot report source is equal to null. Yan. Para makiklear siya or maklear niya yung any existing report source. And finally, display na natin siya. CRV viewer dot report source is equal to CRPT items. Okay. Wait. May error. Remove ko lang to. Execute. Eto na siya. Ang gulo ng table. Pero at least nandyan yung data. Tama siya. Konting ayos na lang yan. Ito yung top sellers items. Yan yung query na ginawa natin dun sa SSMS. Yung may pinakakonting stocks. Ito naman yung stocks list. Yung second query natin. So, mula siya dun sa may pinakamaraming stocks pa konti. Sa design, sorry, di ko na nagandahan. Example lang naman siya. So, ganun siya, guys. Kung gusto nyong tatlo, modify nyo lang siya sa stored procedure, tapos call lang ng call sa Visual Studio. And it's just the same process lang din naman. Sorry, di ko pala na-add yung stocks column. Pero ito, pakita ko sa inyo dito sa SSMS. Copy ko tong query, then execute. Ito yung result. Same dito sa laman ng Crystal report natin. Top 3 na may pinakakaunting stocks. Math notebook, 45. Marker, 250. And crayons with 350 stocks. Sa second table is yung stocks list. Mula sa item na may pinakamaraming stocks. So, ballpen. 1,000 stocks yung meron tayo ng ballpen hanggang sa pinakakonte, which is yung math notebook, 45 stocks. So sana nakatulong ulit ako. Thank you guys for watching.